Yun, magandang hapon sa ating mga UG at siyempre sa ating mga kabatas at ka-UB. Yun, at welcome sa panibago nating video reaction. Okay, ito no, pakinggan po natin itong komento ni Lolo Ben Tulfo sa kanyang kapatid na si Rafi Tulfo, no? At nakarating daw umano sa kanya, may mga nagme-message daw umano sa kanya ng mga netizens, hindi niya binanggit kung sino-sino itong mga to, no? Or baka napapanood yung mga videos natin, baka ganun. Ha? So, yun, tingnan natin kung agree ba siya sa ginagawang pambabastos ng kanyang kapatid na si Rapi Tulfo sa Senado. Okay? O, sige, panoorin na natin to. Exciting to, mga ka-MUG. Tingnan natin. Nice opening. Marami ang nagpaparating ng kanilang mensahe sa akin. Mga followers namin, subscribers namin, mga kaibigan namin. Iisa ang kanilang sinasabi. Bago ko raw at Galing niya magsalita, no? Maraming nagpaparating sa akin na mga mensahe, mga kaibigan, mga kamag-anak. upagin ang aking pag-aanalisa sa mga national issue na nagaganap sa bansa, sa larangan ng politika, ekonomiya. Tumingin daw ako ng derecho. Derecho sa Senado. Pansinin ko raw yung pinagagawa ni Senator Rafi Tulfo sa mga resource person na naimbitahan sa Senate hearing. Itong katanungan na ito na medyo mukhang nawawala ata sa aking trabaho, subalit may karapatan silang parang sabihin kung bakit nila tinatanong, sila po'y nagtanong yan at sila po'y may karapatan tanungin. Kaya lang mukha atang yung katanungan na hindi para sa aking bagkos, para sa aking kapatid. Kaya lang, sabi nila, putal matapang ka naman. Sa iyong mga sinasabi, wala kang kinakampihan, kaibigan, Hindi, para sa akin, parang given yun na ikaw tanongin ka. Kasi kapatid mo nga eh. So, ano reaction mo? Sa kabila ng mga pagpupuna mo sa, sa ibang mga politiko, di ba? Dito sa ating bansa. Sabi natin. anak, basta tama, tama't mali, mali. Hindi ko po hinuhusgahan ang kapatid ko. Ayaw ko po sanang gawin tong topic ko ngayon, kaya lang mapipilitan ako. Alam nyo kung bakit? Kamakailan kasi. Mukhang exciting talaga. Mukhang hindi siya agree sa kanyang kapatid. Tuloy natin. Tinalakay ko ang kabastusan at inasal nitong si dating senador na si Antonio Trillanes na aking mismong naranasan. Noong ako'y naimbitahan in 2018, tandang-tanda ko pa, madagungdong sa aking tenga. Noong ako po'y inimbitahan kasama yung aking kapatid na si Erwin, the DOT issue, yung 60 million peso contract na ipinagkaloob po sa amin ng PTB4 na yung kung kontrata na yun is government to government, PCOO and DOT. Ang People's Television Network. And hindi ko nakakalimutan na kayong tatlong magkakapatid ay nagsabi rin na ibabalik ninyo ang pera. But, I don't know bakit, ano yung dahilan kung bakit nagbago ang inyong isip. Diba? Tuloy natin. It was under ng PCOO. Ngayon, kami po, dahil kami nasa People's Television noon, we got the contract. So ginawa po namin, na parang papasok sila as segment na ginawa po namin, dineliver namin. Yung kabastusan na ako'y tinawag na sinabing ninakaw ko raw yung sinasabing kontrata at pagnanakaw ng 60 million pesos na binasura din ng ombudsman. Abay, nasaktan po ako roon. Hindi po ako pinagsalita. Pinagtulungan po kami. Kaya, yun pong aking pagsasalita na sabi ko'y bastos ang inasal nitong si Antonio Trillanes. Parang may pasubali na parang iginaganti siya ng kapatid niya, parang gano'n. Well, tuloy natin. Sabay nagsulputan po mga mensahe. Sabi gano'n, Hoy, Ben Tulfo,
Replika lang yang ni Antonio Trillanes, siyang kapatid mong si Raffy Tulfo. Masakit po pakinggan yan. Balit kung ngayon totoo, hindi na ako magsasalita. Ayaw ko sanang patulan o pansinin, kaya lang dumadami ang mga mensahe na to. Nagtataka ako, bakit sa akin? Why me? I'm not the senator of the land. I'm not the one on issue. I'm the brother. Kasalanan ni Pedro, hindi kasalanan ni Exactly, you're the brother. And nasa media ka rin. Normal na tanongin ka ng taong bayan. Diba? Ano yung reaction mo sa sarili mong kapatid? At gustong-gustong malaman yan ng ating mga kababayan. Na mula sa kapatid ay ito ang kanyang stance. Diba? Tuloy. Juan, subalit naintindihan ko dahil nasabi nila Tulfo matatapang. Ngayon, hindi ako pwedeng manahimik. Pues sasagutin ko. And sasagutin ko ng maigi ito, and I want you to listen carefully. Listen All right. I will. We will. closely. And listen good. Kapatid ko, si Senator Raffy. Mahal ko ang kapatid ko. Subalit, oras na That's normal. Kahit ako. Pagkakapatid, siyempre kahit may alitan, may away kayo ng kapatid mo. Kapatid is kapatid. nyo at sasaktan nyo ang kapatid ko, si Raffy. Pag nalaman ko na may ganong klaseng estilong trabaho laban sa kanya, na wala namang kinalaman sa kanyang pagiging senador, whether you like his style or not, because I'm his brother. Well, I think wala namang ganun. No? Parang exaggerated na yung ganun. Actually, kaming mga vlogger, small vlogger, na pumupuna sa iyong kapatid, sinasabi lang namin kung ano yung mga mali na nagagawa niya sa Senado, sa RTIA, sa kanyang programa. Okay? And the sad thing is, pusong mamon yung kapatid mo. Sana mapagsabihan mo rin. Okay? Alright? Tuloy. I will defend him, lalaban ako ang sabayan. Subalit, Even me, pagkapatid ko na gabyado, siyempre, that's normal, sir. That's normal. At bilib ako sa iyo dyan sa pagiging kapatid. Okay, tuloy. itong ginagawa ni Raffy, politiko. Politiko na si Raffy. Pinasok niya ang larangang ng politika. Ako, si Bitag. Nasa larangan ako ng media, the fourth estate. Hindi ako Exactly. politiko. I'm sure, alam ni Senator Raffy, the greater purpose of being a senator in the country. Kasi pinupuna mo yung mga politiko, tama? And politiko yung kapatid mo, tama yung pagkasabi mo. Hindi ka politician, yung kapatid mo ay politician. And nasa larangan ka ng media. And pinupuna mo ang ibang mga politician. Then, politician yung kapatid mo. So ano na, alam mo na ibig sabihin nun. Kailangan mo ring punahin yung mali niya. Alright? Tuloy. I believe in the Almighty God, that God placed my brother there. The question really is, does my brother, the senator, think the same way as I do? My answer is, I don't think so. Lagi kong sinasabi, style makes a difference. There are abrasive style, nasty style, decent style, style that observes proper decorum, treating and respecting resource person invited in the Senate hearing. Bakit nyo sa akin tinatanong? Ako mismo nakaranas ako niyan nung araw. Nung ako po'y Kasi nga sabi mo nasa media ka and nasa politics yung kapatid mo and yung pumupuna ka ng mga politician. Diba? So dapat dapat fair ka. Okay? Pag mali yung ibang politician, pinupuna mo. May mali yung kapatid mo and he's a politician, so dapat punahin mo rin. Actually, hindi na nga dapat yan tanongin sa'yo eh.
Dapat ikaw mismo. Dahil I'm sure napapanood mo kung anong ginagawa ng kapatid mo. Tama? Alright, tuloy natin. Inimbitahan si Trillanes ang issue? Bay, may nagawa ba ako? Huwag na nating isali yan kasi ibang usapan yan. Diba? Ang tinatanong lang dito is ano yung masasabi mo sa ginagawa ng kapatid mo? Okay? Ano yung stance mo sa ginagawa ng kapatid mo? Huwag natin isali si Trillanes dito. Okay? Tuloy. Well, lumaban po ako. Kinamon ko. Usapang lalaki, parking lot, street fighting na no. And good for you. Kasi yung mga resource person ng kapatid mo na si Rafi Tulfo ay parang takot. Kaya lang itong si DND secretary ay medyo lumaban naman. Sumagot naman. Hindi lang kagaya mo na naghamon pa ng suntukan. Ng sakitan. Okay? That's hindi na normal yun. Noon, gusto ko. Kaya lang, inobserve ko pero yung proper decorum of me being a resource person. Di po ako natinag kahit na po ako na-insult to that time. Kaya lang dito sa parting to, bakit hindi nilang sulatan yung subject ninyo? Bakit hindi nyo padalhan ng messages? Digital na tayo ngayon. Or you can... Actually po marami nang nag-vlog no. Na pinupuna yung kapatid ninyo and we are sure na napapanood din niya yung aming mga vlogs. No? Attorney Claire, Attorney Libayan, at iba pang mga vloggers. Ano po? And hindi namin alam kung bakit parang walang pakiramdam yung kapatid nyo eh. Okay? Siguro kapag sa inyo nang galing mismo, dahil kapatid kayo, eh baka sakali na matinag ang inyong kapatid. Baka sakali na mapansin niya yung sarili niya. Uy, may mali pala talaga ako, sabi ng kapatid. Kasi kung sa amin lang ng mga small vloggers, hindi niya kami pakikinggan, I think eh. And ang masakit pa nga nun, kinakasuhan pa eh. Yung mga small vloggers na pumupuna sa kanya. Okay? Tuloy natin. Send him your snail pace mail para sabihin ninyo kung anong gusto niyo sabihin nang makarating siya. Total, hindi naman ako. May kasabihan ng kasalanan ni Pedro, huwag niyong ipataw kay Juan. Kung sakaling pinapasa niyo sa akin para iparating ko yan, well, out. No, hindi namin yan pinapasa sa'yo bilang kapatid. Tinatanong lang po kayo, sir. Kayo na nagsabi, tinatanong kayo. Sa inyo nagtatanong. And hindi yun po ipinapatong sa inyo yung kasalanan ng kapatid ninyo. At alam naman po namin yun. We're not stupid to do that. Okay? Tuloy. Tell you this, we don't get involved, we don't critique. And I know exactly kung anong ginagawa ng aking mga kapatid sa kanang larangan. So I stay away from them. Independente ako. Ngayon, ito pang tanong sa akin, kamakailan, tama raw bang ginawa ng kapatid ko kay Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr.? Ang pag-aakusa at paggamit ng salitang corrupt, masyadong malakas yung salita na yan, sa organisasyon ni Carlito Galvez Jr. You need my straight answer? I don't agree with the senator. My brother. Yan ang gusto naming marinig. You're not agree. At sana, pagsabihan niyo po yung kapatid ninyo since kapatid po kayo. Di ba? At baka sakali magbago pa. Sir, Lolo Ben Tulfo. Okay. That's my take. No, believe it or not, take it or leave it, I don't care. I already stated my point. Ngayon mga boss, naniniwala po ako, may kasabihan po tayo. The burden of proof is with the accuser and not with the accused. Nag-aakusa ka, inaakusahan mo, ikaw ang magpapakita ng ebidensya laban doon sa taong inaakusahan mo. Ama! At least po, alam nyo sir, saludo ko sa iyo dyan.
Saludo ko sa dyan, sir. Tuloy natin. Naniniwala po ako roon. Naniniwala po ako sa sinasabi nila na baliktad na ata. Aakusahan mo. Pagkatapos, ang patunay ay doon sa taong inaakusahan mo. Bali. Yung nag-aakusa, kinakailangan may mga ebidensyang patunay na. Right? Tama. Tama. Ang galing niyo po, sir. Saludo ulit. Tuloy. In your hand. Ang nangyari, ito po, ano? We're supposed to have the legal jurisprudence na magsasabing you are innocent until proven guilty. Nabaliktad, boss. Nangyari, you are guilty until proven innocent. Now, tanong niyo siya, hindi ako. Iisa ang apelyido namin. Okay. Magkaiba ang prinsipyo. Iba si Ben Tulfo. Iba ako. Ibitag ako. Sakaling ako sa sitwasyon na kung saan kinaroroonan, kinatatayuan ang estado ng aking kapatid, anong estilo ko? Iba. You can take it back. Okay. Well, ito naman ang tanong. Ano ba ang totoong dahilan sa Okay. Sir, masaya po ako sa narinig ko sa inyo, no? Na hindi ninyo sinasang-ayunan yung ginagawa ng inyong kapatid na sa pamamahiya. So, naranasan ninyo siguro, no? Kayo nagsabi, naranasan ninyo kung paano mapahiya sa Senado, sa ginawa ni Trillanes sa inyo. And natutuwa po ako na hindi po kayo sang-ayon, though hindi nyo po kinundina straightly yung inyong kapatid, but you are not agree with sa mga ginagawa niya. Okay na po yun, sir. Okay na po yun. And naranasan niyo, naramdaman siguro ninyo kung paano yung pakiramdam ng napahiya. At yun po ang dinadanas ng mga resource person na iniimbitahan ng inyong kapatid sa Senado. And natutuwa po ako na hindi po kayo agree doon. At sana po, pag napanood to ng kapatid niyo, bago naman kahit konti. Napakataas po kasi ng ego ng inyong kapatid. Opo. Napakataas ng ego ng inyong kapatid. Napakalawak ng kanyang ego. Pero yung kanyang isip, napakakipot. Okay po. Yun. Muli, isang magandang hapon mga kababayan, mga kabatas at mga UB. At yan po ang ating video for today. Alright. Siyempre, huwag natin kakalimutan na minsan na tayo mabuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat.